No, ang daming mga kaguluhan sa paligid, no? May kamag-anak po ba kayo naapektuhan sa Middle East? Ano yung kamag-anak ni parents ko? Okay naman sila? Okay naman. Good. I think yung kamag-anak din ni Talia, Vince, no? Hopefully everything is okay. Ano? And pag, pag, pag maririnig mo yung mga bagay na ganyan, nakakaworry, di ba? By the way, okay na ba? Shit. Okay na. Okay, so pag naririnig mo yung mga ganung bagay, nakakakaba talaga. Nakakaba. One day okay, the next day hindi na, no? And isip ka ng isip, nakakapagod, nagkakaroon ka ng anxiety, depression, no? Ano ba yung anxiety? Anxiety? Ba yun? Kahit talaga, puro kayo kalukuhan. Ayan, anxiety. Okay, so, ang last week, may lumapit sa akin sa office. Sabi niya, isa sa mga leadership team member ng office. Sabi niya sa akin, syempre tatagalogin ko na. Foreigner siya, pero tatagalogin ko na dito. And na yung translation. Okay, so po, Malaysian siya, no? So, isa yung hawak siya department. So, nandun ako sa planto, nagkakala ko din, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Don, ganito ha. Ganito, try anak niya. Okay, so, sabi niya sa akin, parang pagod siya this week, wala siyang ganang magtrabaho, alam naman niyang maraming gagawin, pero wala siyang gana. Hindi niya alam kung saan, natatakot siya nang hindi niya alam ang kadahilanan. No? Oo, fear of the unknown. So, um, hindi niya alam kung ano nangyayari sa buhay niya. And normally, this person is very organized. Very organized siya. At sa lahat ng ginagawa niya, parang laging on top siya. No? Kasi syempre, member naman ng senior management team. Normally, organized yung mga tao na yun. No? And lapit siya, sabi niya, I don't know. Unang-una, sasabihin ko sana, ako nga rin, tinatama din ako pumasok eh. Sabi niya, ako nga din, alam mo ako din, tinatama din ako maglaro ng badminton, tinatama daw. Tapos sumiyalis ko, sandali. Lord is telling me na, hey, makinig. Moment niya to, makinig ka. Nagsasabi ng ng situation niya sa'yo eh. So, and then tayo, di ba, kadalasan, pag may nagsasabi sa atin ng ganun, wala yan sa akin. Wala yan. Di ba? But God is telling you, sandali, anak, listen muna. Because this person, no, is asking you to listen. To listen. No? And ayun, so habang kami nag-usap, sabi ko, Dave, di ba, may, how about your mom? Kasi yung mom niya, somebody's taking care of her mom kasi nandito nga siya sa Philippines while yung mom niya nasa ibang bansa. Tapos sabi ko, about your relationship and all. So, nagkakwentuhan kami ng ganyan. And I know we have different faith. So, iba yung faith niya kasi, syempre, taga ibang bansa, iba yung nila, iba yung kanilang belief, no? And so, na, I just listened, no? So, nandun lang ako, nakakayo, and all. May sasabi na ganyan, how may nakausap ko ba tao, ganyan, and all. Kasi baka somebody nag-utter ng ano sa kanya, ng curses and all. So, marami naman raw siyang namit na tao, ganyan, and all. So, ayun, so, natapos yung usapan namin. Then, pagbalik ko sa, doon sa desk ko, doon sa office ko, Lord was impressing to me to give him this message. Sabi ko kasi, paano ba ako makapag-minister dito? Ibang faith. So, hindi ko alam kung naniniwala siya sa'yo. Hindi ko alam kung naniniwala siya doon sa sasabihin ko. So, paano kaya ako makakapag-minister doon sa tao na yun? Ayun. Ayan. And then, sabi ko, so, minessage ko siya sa WhatsApp. Nagwa-WhatsApp naman kayo, no? Nagwa-WhatsApp naman kayo? Survivor. That was so luma. Viber. Okay, so
Ayan, Viber, WhatsApp, yan yung mga ginagamit eh. So, ito yung message ko sa kanya. Hindi na ako magpapanggap na nababasa ko. So, ito yung message ko sa kanya. Sabi ko, may tawagan kami. So, sabi ko sa kanya, hi, I was reminded of this beautiful verse. Okay, sabi ko sa kanya, um, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. That's in Matthew 11:28. Sabi ko, these are the words, these are Jesus' words. I simply find them comforting, especially in seasons when things feel heavy. So yun sabi ko sa kanya. There's something reassuring about the invitation to rest instead of just pushing through. I know we may see faith differently, but I genuinely hope you experience real peace and clarity right now. Whatever you're carrying, you don't have to carry it alone. I'm praying for lighter days, a calm mind, and a steady joy for you. And then I mentioned that I'm here to anytime you need someone to talk to. So, yun yung message ko sa kanya. And then after a few days, hindi ko siya nakita. Siguro nasa client call or all. Tapos kinamusta ko siya kahapon, how are you doing? Sabi ko sa kanya, checking on you, ano ba nangyari? Kasi siyempre, isa lang siya dito sa Philippines eh. Foreigner eh, no? Foreigner. So, ayun, sabi niya, okay na raw siya. I'm doing good, partly thanks to you. Yeah, thank you again. Ganyan. So, ayun, sabi ko, Lord, nakakapagod naman talaga. Ang hirap, nakakatakot pag mag-isa ka lang, di ba? Di mo alam kung, if you want to talk to someone, tapos hindi mo alam kung sino kakausapin mo, no? Pero alam niyo po, ang gusto ko share sa inyo this morning is about an open invitation. Open invitation. Sige po, pray po muna tayo. Lord Jesus, I thank you this morning because this is of the perfect opportunity, Lord, to praise you and magnify you and to know you more, Daddy God. I pray, Lord, that this morning I would be different from other mornings, Lord. I pray, Daddy God, that this morning you will reveal unto us your kingdom, Lord, your will, your purpose, Lord, yung reason, Lord, bakit mahal mo kami, Daddy God. I pray, Daddy God, that this morning, Lord, we'll be able to understand your message loud and clear. Holy Spirit, please be with us today. Minister unto us. In Jesus Christ, and we pray. Amen. Amen. Ayan po. So, ang gusto kong share this morning is about an open invitation. The verse that I would be using and referencing is the verse that I have shared with my friend, office mate, and I would now like to share with you. It's found sa Matthew 11:28. No? Di ba may translation ako? Ayan, yun po ang translation na sinabi ko sa baby talk. Ayan. Okay, so sa Matthew 11:28, no, sabi ni Jesus, lumapit kayo lahat sa akin na napapagal at nabibigat ng lubha at kayo ay aking pagpapahingahin. Sino ang gusto ng rest? Sino ang napagod last week? Oh, pagod kayo? Sino ang napagod kahapon? Sino napagod nung isang araw? Ay, pagod kayo. Buti nandito kayo. So, pagod. Nakakapagod naman talaga. Pwedeng sa school, pwedeng sa office, pwedeng sa bahay. Pagod ba sa bahay? Pwede, nakakapagod din sa bahay, no? Pwedeng pagod sa pakikinig ng problema ng kaibigan. Pwedeng gano'n, di ba? Pwedeng pagod sa pakikipagtalo, no? Pagod sa pakikipagtalo. Parang nakaka-relate, ah. Relate na relate. At kaya ba wala si Talia ngayon? Eh, talaga. Ayan. Maraming bagay na kinakapaguran tayo. Pwedeng pagod tayo sa mga expectations sa atin, no? Doon sa mga bagay na kailangan tayong mag-perform para ma-meet natin yung expectations ng magulang natin, ng kapartner natin, ng kasawa natin, no? Ng kaibigan, ng mga kamag-anak, ng church. So, pwedeng may mga iba't ibang bagay tayong kinakapaguran. And ang invitation sa atin ni Lord ngayon, halika rito. Lapit. Lapit. Kanino tayo, sino-sino yung mga ni-invite ni Lord? Iyan na, himayin natin yung sinasabi ng Matthew 11:28. Alam niyo po, ang background nitong Matthew 11:28, bago yan,
ay maraming mga nakikipagtalo lagi kay Jesus. No? Mga teachers ng laws, mga Pharisees, no? Mga scribes and Pharisees, no? Na marunong lahat sa religion, no? Na ito yung mga tinuturing ng mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos. So, lagi sila nakikipagtalo kay Jesus, di ba? Lagi sila nakikipagtalo si Jesus. Tama, 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 Margo. Nakikipagtalo ko talaga sila kay Jesus. And then, tapos sinabi ni Jesus sa kanila ito, hala, halika kayo, lahat kayo napapagod sa mga teachings na to. Kasi may mga iba't ibang churches, may mga iba't ibang tinuturo, no? May iba't iba tayong kinalakihan, may iba't iba tayong mga pinaniniwalaan. Pero sabi ni Jesus sa kanya, ang invitation niya, halika kayo lahat. Walang pinipili. Walang pinipili. Alam niyo po, sa isang event, pag in-invite ka, no? Pag in-invite ka, normally, ang expectation doon, ikaw lang kasi ikaw in-invite, no? Pag pumunta ka, hindi ka kasama sa invitation, anong tawag sa'yo? Nag-date crush na ba kayo? Wala ka? Sure kayo, ha? Hindi ka in-invite, pero pagtingin sa, ano ba, ikaw may in-invite? In-invite mo, halimbawa, in-invite mo si Vince. Tapos, pagdating ni Vince, kasama niya si Ryan, tsaka si Burns. Ano kaya mag-reaction mo? Ha? Naku, ang upuan ko lang ay para sa isa. Or para sa dalawa sa akin kay Vince. Pero may kasamang Ryan at Burns. Paano yan? Ayan, di ba so nakakagulat? Lagi ko nga nire-reference yung sa kasal namin eh. So kami po minasal, parang isang buong barangay ko tao. Ewan ko, ganun yata. Naku, lagot kayo. No? Parang nag-anticipate. Back then, nagka-count naman na, no, Ate Ella, no? Nagka-count na. Nagka-count naman, no? Yung mga kinasal ng mga kapanahon na namin nila Ate Ella, nagka-count naman talaga. Pero, parang ginaya yata yun sa probinsya. Na pag may nagpatunog ng bell, lahat ng nakarinig ng bell invited. Ito, no? So, ito, dahil yung kasal namin noon, so, yung side ng sa side nila Gigi, sa side namin, siyempre, ay sabi na yun, pinamalita sa auditorium. Ang dami, may isang daan yata, 150 yata yung pumunta sa ano namin. Wala, ang dami. So, yung iba doon, di namin kakilala. Anong funny doon, the funny thing was, may mga ninong at ninang kami hindi namin kilala. So, kaya may kakasal na dapat kilala niyo yung ninong at ninang niyo. Ayun. Nagpapahintay na ba kayo sa Madam Gigi's Cafe? So, pag-invitation, kasi sino lang yung kinakasal. Ito yung in-invite ko. Ano mo, Bruce, punta ka sa Madam Gigi's Cafe. So, ayan. Parang meron talagang Madam Gigi's Cafe, you know? So, everyone is invited. Si Lord, hindi. Lahat tayo invited. Walang pinipili si Lord. Si Jesus walang pinipili. Sabi niya dito, all of you, no? Na nagbibigatan at napapagaan pagod. Lahat kayo, walang pinipili. So, tingnan mo yung katabi mo. Yan, invited ni Lord. Look to your right. Yan, may katabi. Yan, ini-invited yan ni Lord. Tanungin mo ang katabi mo, pagod ka na ba? Ano sabi ni Juan? Pagod ka na ba? Itatanungin ako. Pagod ka na ba, Joe? Reaction ba isa? Tawa. Pagod ka na ba? Diba? Pag ang sagot, pagod ka na, rest tayo kay Lord. Rest tayo kay Lord. Lapit kay Lord. Alam niyo po yun ang maganda kay Lord, no? Hindi ka niya susumbatan. Eh, sinabi ko na sa yung wag yan eh.
Makulit ka eh. No? Kulit-kulit mo eh. Kulit-kulit mo. Sabi na huwag kang maghamon eh. Kulit-kulit mo eh. O, di ba? Ayan. So, ang maganda kay Lord, hindi ka niya i-judge. Hindi ka niya i-judge. How many times na ba tayo lumapit kay Lord? Na, Lord, sorry po. Magbabago na talaga ako. Susunod na talaga ako. Tapos, okay. Tapos na ang church. Punta na sa sariling mundo. Tapos, may nagawa ka na naman. Tapos, Lord, patawarin mo rin ako. Yan. So, never kang ginudge ni Lord dahil, ikaw, paulit-ulit ka naman eh. Tama ka na, nakakasawa ka na. No? Ilan ba sa mga relasyon ang laging paulit-ulit naman eh. Lagi mo namang ginagawa eh. Break na nga tayo. Sino matapang? Ayan. Hindi ko sinasabi kay Job yun, ha? Natanong ko lang kanina kay Job. Baka akala nyo sinasabi ko kay Job yun. Natanong ko lang yun. So, ulit. Ano yung mga katabi mo? Pagod ka na ba? Ano? Pahinga ka lang, no? Pahinga ka lang. Okay, so sabi ni Lord, lahat kayo na napapagod, punta sa akin. Sa akin ang kapahingahan. Sa akin ang rest. Alam niyo po, sa ministry ni Jesus, never siya nagtaboy ng tao. Never siya nagtaboy ng tao. Ang tinataboy niya lagi yung mga nagpapanggap na marunong sa scripture. No, yung mga mga tao na self-righteous, yun lagi yung nire-rebuke ni Lord. Even nga si Peter, ni-rebuke niya, di ba? Sabi niya, get thee behind me, Satan. Di ba? Sinabi niya, in the same breath na sinasabi ni Lord na, Peter, di ba? Sabi niya, ikaw, upon this rock, you will build this church. Pero, Peter, ha? Peter, sumusobra ka na. Okay? So, never nagtaboy si Jesus sa mga tao. No? Ang gusto niya sa mga tao, lapit kayo dito, lapit kayo lahat sa akin. Alam niyo po, si Jesus, so much love niya yung mga tao. And we all know, no? Going into the season na alam na naman natin na yung project ni Shane ay malapit na. Ano yung project niya? Passion. Passion. Okay. So, going to the season, no, na malapit na naman na ito commemorate ng mga tao no, ang death ni Jesus Christ sa cross. And I hope na hindi natapos doon sa death ang paniwala, kundi doon sa nag-resurrect si Christ na buhay kaya sa heaven. No? And nangyari lang yun isang beses. Pero ang epekto nun ay habang buhay. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Hindi mo kailangan mag-perform kasi mapapagod ka pag nag-perform ka. Subukan mo na lagi mo piniplease ay tao. No? Nakakapagod yun. No? Nakakapagod yun. Halimbawa, sa school. No? Kung lagi mo, kung nag-study ka just for the grades, nakakapagod yun. No? Nakakapagod. Kung sa work, nagtatrabaho ka, just so because gusto mo ay ma-promote ka, nakakapagod yun. Nakakapagod. Sa relationship, pag ikaw nalang bigay ng bigay, nakakapagod. Kaya yung hugot yung last week eh. Nakakapagod yun. Oo. Kaya pala gusto mo pahinga ni Josh. No. Ba't ba mga Salmon Brothers tinuturo nyo? Mamaya si Jobit na yan. Nananahimik yung tao eh. Okay? So, nakakapagod. Pero ang invitation ni Lord, anak, halika dito. Sabi ni Jesus Christ, halika rito. Kayo lahat ng napapagod. Lahat ng nabibigatan. Pabigat na babalikat natin. Alam niyo yun, pag may problem kayo, hindi, I don't know kung naranasan niyo, no? Pag may hinaharap kayong difficulties, mabigat sa ganito, nararamdaman niyo ba yun?
Na parang ang bigat ng na-stress ka, no? So, mabigat. Buti pa si Birds hindi nakakaramdaman ko. No, di ba parang nangangalay yung ganito, yan. Oh. So, pag ang tip, pag naramdaman nyo na yun, ano mo ba sa akin? Ano yan, ah? Ano yan, ah? Sige, sige. Sige, pwede naman gawin din yan na supplementary. Sige, sige, gawin natin yan. Pag napapagod kayo, ang una yung gawin, lumapit kay Lord. Lumapit kay Jesus. Lord, sabi mo, di ba? Pag napapagod, lumapit sa'yo eh. But we should know, or we must know, ano ba yung pinanggagalingan ng pagkapagod natin. Ha? So, kailangan natin alam yun. Because, paano tayo lalapit kay Lord kung di natin alam kung anong pinanggagalingan ng pagkapagod natin? Okay, I have 1 more hour. Alright. Alam niyo po, kaya tayo ini-invite ni Jesus dahil mahal niya tayo eh. Mahal niya tayo. Pag mahal mo, di ba gusto mo lagi mo kasama? Tama ba yun? Parang gano'n si Pao sa'yo, no? Pag mahal mo, gusto mo lagi mong kasama. Tama yun. Pag uwi, gusto mo, pag aalis ka pa na, ang tagal mo namang bumalik. Di ba? Ganon. Di pa nakakaalis. Kailan ba alis mo, Milton? Malapit na? Yan. Naku, hindi aabot sa Portawan. Sige pa, palitan natin yung date ng Portawan. Okay. So, pag mahal mo, gusto mo lagi mong kasama. Alam niyo po to si Jiro, may sasabihin ako sa inyo. Ito na. Ito na. Alam niyo po, mahal namin yan ng anak namin. Kasi sila ni Gian. Kaya gusto namin, pag dumadating yan doon sa tinitirahan niya ngayon sa condo, gusto namin mag-message siya pag dumating na. Pero, ganito. Lagi tinatanong ng mami, nasan ka na? Tapos, sasagot siya siguro after few hours, ay, nasa condo na po. Nakatulog po ako. Ayun, lagi sagot niya. So, yung ganun yung lagi, syempre, dahil nga mahal mo, anak mo, di ba? Gusto mo, alam mo kung nasaan siya naroroon, no? So, ganun si Gia, tinatanong ng mami yan, anak, nasaan ka na? Bakit wala ka pa? No? At itong mga bata na to, talagang sinsong eh. Sin lang eh, no? Yan. So, alam niyo po, si Lord, kami, parents, dito sa lupa, di ba? Kami yung mga magulang nila dito. Ano pa kaya yung pagmamahal ni Lord sa atin na natural sa atin ang mga magulang na gusto natin, kasama natin yung mga anak natin, alam natin kung nasa saan sila, ano yung ginagawa. Paano pa kaya si Lord? Sobrang mahal tayo ni Lord. Na alam niyo ba na kaya kayo nandito ngayon sa oras nito, nakaupo ka dyan because may purpose. At ang gusto niyo marinig ni Lord mula sa kanya ngayong araw na to, anak, mahal kita. Never doubt my love. Huwag mong pagdadautan ang pagmamahal ko sa iyo. Binigay nga ni Jesus Christ yung life niya sa atin eh, no? Meron bang tao na kayang magbigay ng buhay nila para doon sa mahal nila? Meron ba? Yung totoo. Yung totoo. Meron ba talaga na, ako na lang ang, di ba, halimbawa, situation tayo, ha? Halimbawa, may pumasok dito sa loob ng church, may dalang barel. No? At itinutok halimbawa kay Milton, sasabihin ni Pao, huwag na si Milton, ako na lang. Ako na lang. Tinutok kay Bert, sasabihin ni Ryan, ako na lang. No? Di ba, sabi, kikidnapin ko na to si Burns.
Sabi ni Ryan, ako na lang. Kasi, no, so, may ganun ba? May kaya ba talagang gumawa noon? Di natin alam. Di natin alam. Wala tayo sa ganung sitwasyon. And I'm praying na huwag tayong maharap sa ganung sitwasyon. Pero si Jesus Christ, sabi niya, ako na lang. Ako na lang ang magbabayad ng kasalanan mo. Alam mo yung gagawin mong kasalanan ngayon, ay yung ginagawa mong kasalanan ngayon, gagawin mong kasalanan bukas, lahat yan, bayad ko na. Kaya huwag mo nang gawin yung kasalanan mo bukas. Bayad na lahat yan. So, kamakailan, may na-post sa social media, no? Apat na lalaki. Apat na lalaki. Tama, apat. Si Vince. Apat na lalaki, no? Apat na lalaki. So, dalawa, tatlo, apat. Apat kayo. Apat na lalaki na may na-post na scandal. Huh? May na-post na scandal. Oh, alam niyo na yan. Hindi kayo yun? Kama natin si Pastor Lloyd. So, may na-post na scandal, no? So, syempre, yung scandal, di maganda, no? So, it's about them, you know, yung about their, private acts, no? So, hindi maganda. So, alam nyo, doon sa mga yon, may isa na umamin na siya talaga yung gumawa nun and nagsisisi siya ginawa niya. Yung iba naman chose to move on, no? Yung iba naman, isa naman tumanggi, isa hindi sasalita. So, kanya-kanya sila na reaction. Yung ginawa nila na yan, alam nyo, well, hindi maganda. Alam na natin hindi maganda. The moment na isa nagsisi sa kanyang kasalanan, and kung talagang genuine yung repentance niya, alam nyo, ready, pinatawad yun ni Lord kung humingi siya ng kapatawaran sa kasalanan. And ang maganda doon, hinarap niya no, kung ano ang backlash na mangyayari doon. He was man enough na harapin yung situation. And alam niyo po tayo, ang gusto lang naman ni Lord, sabihin mo sa akin, ano ba yung mga problema mo? Ano ba yung mga naging karanasan mo? Wala akong judgment. Wala akong judgment. So, kung dati, sabi ng isang linggo, adik sa babae, yung no? May nagsabi ka last week ito kasi dati adik sa babae Paano ka pag nakakita ng babae? wag niyo nang walang pangalan. Walang pangalan. So, alam nyo, yun kung ano yung katauhan nyo dati, iba na yan sa paningin ni Lord. Kinalimutan na yan. Kung sinabi niya, si ganito na ganyan, na babaero, sabi ni Jesus, sino yun? No? So, si ganito na lasinggera, sino yun? Sino yun? Diba? Si ganito na playboy, sino yun? Sabi ni Jesus, sino yun? No? Hindi na. Eto, huwag niyo ituro. Eto na, hindi na kang one rice. One cup of rice, hindi na. Sino yun? Sino yun? Hindi kilala ni Lord yung mga yan. Ha? Ang natatandaan ni Lord, ganito. Si Vince, na pinakamamahal kong anak. Si Jobit, na pinakamamahal kong anak. Na pag nag-worship sa akin yan, all out, ang nakikita ko ay yung puso niya. Si Pastor Ryan, na drummer boy natin ngayon, no? Ang nakikita ni Lord yan, grabe ang pag-dedicate sa akin nito ng kanyang heart, no? Pag-worship sa akin. Si Burns, pag nakatayo siya dito, ang nakikita ni Lord, yung Burns na nag-worship sa kanya. Yung heart ng worshiper, yun ang nakikita ni Lord. Kaya every time God would look at you, ang nakikita niya sa iyo, yung special in you. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sa left and right. Ano, nakita mo ba may special? May special? Ano special, ha? Nakita niyo may pula dito.
Talaga, talaga si Madam. Okay. So, ang nakikita ni Lord dyan, special yan. Anak ko yan. Mahal ko yan. I care so much, no? For that person. Mahal na mahal ko yan. Kaya huwag ka nang mapagod. Sabi mo din sa katabi mo, huwag ka nang mapagod. Huwag ka nang mapagod. Kahit matigas ulo mo, huwag ka nang mapagod. Huwag ka mapagod. Diba? Huwag ka nang mapagod. Kung pagod ka, okay. Kung pagod ka, lapit ka kay Lord. Lapit kay Lord. O wag lalapit kung kani-kanino ha, kay Lord. Sobrang mahal tayo ni Lord. Alam niyo po, yung ang pinagdagalingan nito, di ba yung background ni Jesus, nag-carpenter siya, di ba? Nag-carpenter siya. Alam niyo ba yon? Hindi, no? Ayan. Margot? Margot. Okay. Waiting si Margot. Ayan. Si Jesus kasi, ang background niya, sa carpentry. No? So, pag carpenter, gumagawa ng mga... ano ginagawa ng carpenter? Ano yung carpenter? Mga woodworks, no? Ayan. Gumagawa ng ano. Iba na pala. Ay, pastor. Sandali. The carpenters. Okay, so, carpenter siya. So, mga woodworks, no? At sa kanila, gumagawa sila ng mga, alam niyo yung yoke, yung, yung sa kalabaw, no? Sa kalabaw. Sino nakakita ng kalabaw? Sino nakakita ng kalabaw? Yung totoo. Oo. Di ba? Yung totoo. Nakakita kayo. Si Caleb na hindi pa nakakita ng kalabaw, tsaka si Margot. Si Gian hindi pa nakakita ng kalabaw. Ay, kuwawa. Nakakita. Ayan. So, alam niyo po, pag yung nag-aano sila, flow ng field, may ganito? Oo. Job, pwede ka pang magpakita dyan ng yoke. Tignan mo ha. Ganun kami it's very synchronized kami ni Job ngayon. Ganyan. Job, message siya, palabas mo ha. Okay, yun po, yung yoke na yan. Yan. Ano po, nakakabili ko yan. Sabi ko na kami. Ayun, yun, ganun, di ba? Yan, ganyan. Yan. Hindi po egg yolk, ha? Hindi po egg yolk. Talaga kayo, mga kabataan ngayon. Mga alam, egg yolk. Ayan, yung yolk na. Di ba? Sabi doon sa verse na sumusunod doon, sabi doon, for my yoke is easy, no? And my burden is light. Yoke. Alam niyo po kasi yung yoke, no? Yung batang dito, buffalo. Well, batang buffalo, no? Siya, at may kasabay siyang mas matanda sa kanya. Nagwo-walk sila together, so naka-yoke yan, no? So, kaya ganyan ang ginagawa pag nag-flow ng field, no? Kasi para yung weight hindi lahat nandoon sa mas bata. So, ang si Jesus na sinasabi niya yung example na yan, ay yung salita na yan, no, sinabi niya, no, my yoke is easy, my burden is light. So, sinasabi niya, kasama mo ako sa journey mo. Ako yung magdadala ng mas mabigat. Ikaw, light lang yung mararanasan mo. Tama? Tama. So, for my yoke is easy and my burden is light.
Ganun ka kamahal ni Lord. Na pag sa biyahe mo, sa journey mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo lagi si Lord. Sasamahan ka niya lagi. Katulad ng mga bata, na pag nagsisimula pa lang niya maglakad, hawak-hawak ng magulang. No? Hanggang sa dumadating ang time, hindi mo na mapigilan, pero alam mo kung saan pupunta sa toy section ng department store. No? So, ganun sila. No? Pag ano pa yan, pag maliit pa yan, hawak-hawak mo, pero pag malaki na, kung saan na pumupunta, no? Hindi ka nasasamahan sa grocery, dati nagwawala pa, iyak na iyak, no, Gian? Iyak na iyak, pag hindi nasama sa grocery, no? Pero, ngayon, pag inaya mo, ayaw na sumama sa'yo, no? Darating din kayo dyan. Mararanasan nyo rin yan. Okay? Dati, lagi nakahabol, hindi mapakali pag wala pa. No? Ngayon, syempre, may lumalaki na sila, yung mga anak. Kaya enjoy nyo po yung ganyang stage. Sila Mario, sila Caleb, yan. Enjoy nyo yung ganyang stage. Yung sinasabi namin dati, yung karga-karga mo, sige, enjoy mo lang yan. Kahit mabigat. No? Pero pag gano'n na yan, medyo malaki na, nagpapakarga, ibang usapan na yun. No? Enjoy nyo lang yan. Kasi yan yung moment na gusto nila lagi kasama kayo. So, si Lord, lagi natin kasama saan man tayo magpunta, sa lakad natin, kasama natin siya. Kaya Milton, when you go to Fiji, know and remember that Jesus will always be with you. No? Kahit nasaan mang lugar ka, walang pinipili yun na lugar. Walang pinipili na lugar. Kung nasaan man tayo, tandaan natin, si Lord lagi tayong sasamahan. No? Many times, no, may mga kinakaharap tayo sa buhay, parang akala natin, Lord, parang di mo naman talaga ako mahal eh. No? And, share sa inyo moment in my life na nagdadrama ako kay Lord. Lord, parang di mo naman ako mahal. No? Parang nagtatanong ako, Lord, mali itong desisyon ko na to, paano ba to? Hindi ko alam ang gagawin ko. Lord, ikaw na yung bahala. Kung may reset button, Lord, sana ma-reset lahat na nangyari. And nagdadrive ako noon. And then, the Lord impressed upon me na, anak, kailan ba kita pinabayaan? Kailan ba kita pinabayaan? Meron ka ba na pinag-pray na hindi nangyari? Na kung hindi ko man naibigay agad, hindi ba mas maganda yung timing ng pagkasagot ko sa'yo? Anak, kailan ba kita pinabayaan? Alam niyo po, nung na dinig ko yung word na yun, hinto ako, and I was really crying. Kasi sabi ko, Lord, oo nga, sorry Lord. Oo nga, walang times na pinabayaan mo ko. Walang times na pinabayaan mo yung pamilya ko. Kasi sometimes, Lord, alam ko na kami nagkukulang bilang family. Hindi ka nagpabaya. Hindi ka nagpabaya. Alam niyo po, every time na mariremind ako ng goodness ni Lord, no? Every time na nagda-doubt ako, God will always remind me about His goodness. Kasi, the human in me, no? Siyempre, nag-worry ako, nag-fear ako. Siyempre, ang nag-worry ako for the family, di ba? Nag-worry ako sa health. Nag-worry ako sa maraming bagay. Pero sinasabi ni Lord, I am in control. I am in control. Ako ang may hawak ng lahat ng bagay. Alam ko ang mangyayari bukas. Ako ang may control sa nangyari kahapon. Ako ang may hawak ng ngayon at ako ang bahala sa bukas mo. Yun yung pangako ni Lord sa atin. And lastly, sabi ni Lord dito, and I will give you rest. Alam niyo po nakakapagod pag sa sarili nating kakayanan. No?
Nakakapagod pag ginagawa natin yung bagay tapos sa lahat lang nung ano natin, sa lahat lang ng efforts natin, sa lahat lang ng kaya nating gawin, nakakapagod talaga yun. Nakaka-stress. Pero subukan po natin isama si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Kung may plano ka, sama mo si Lord. Kung nagsisimula ka ng venture mo, sama mo si Lord. Kung ikaw ay nagpaplano ng pagpapamilya, sama mo si Lord. Kasi apart from the Lord, we are nothing. We are nothing. Wala po tayo nang hiwalay kay Lord. Sa umaga po ito, ang gusto ko po ay alalahanin natin na yung kabutihan ni Lord, kung paano niya ibinigay yung life niya sa atin at yung invitation niya sa atin. Alam niyo po, John 10:10 says that ang plano niya sa atin is to have life, no? And for us to live it to the fullest. Hindi niya pinlano na magkaroon tayo, na magdusa tayo sa buhay natin. Ang invitation sa atin, Lord Daddy, is, lapit ka dito, because I am giving you a life that you can live to the fullest. Yun yung pangako sa atin ni Lord. Kaya sa oras po na ito, sige po, I would like to invite everyone